Hallelujah. Yeah, I bless you, all of you, the SF family who have come to worship God today. Pagpalain po tayo ng Panginoon, lahat tayo na pumunta dito as a family para sambahin ang ating Diyos. Yeah, in January, we shared the series Worshiping as My Life. No, itong January po ay nagkaroon po tayo ng series. Ang tawag po dito yung pagsamba ng ating buhay, gamit ang ating buhay. Yeah, God determines His will and makes it known to us through His Word. Nagde-decide po ang ating Panginoon, yung kanyang mga plano, yung kanyang kalooban. At pagkatapos po, ito ay ipinapaalam niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yeah, we must declare that word with our lips. Kailangan po nating ideklara ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga labi. Yeah, then the Holy Spirit makes that word a reality in our lives. At pagkatapos po nito, ang banal na Espiritu po, siya po ang kumikilos, ang kapangyarihan po niya ay kumikilos upang ang salitang ito ay maging makatotohanan sa ating mga buhay. Yeah, amen? Yeah, can you remember it? Okay? Okay. And then remember the word from the last week's Holy Spirit conference. Tandaan po natin yung mga salita na natutunan natin mula dun sa conference natin last week, yung Holy Spirit Conference. Believe that God receives our prayers of the Spirit through our tongues. Manampalataya po tayo, maniwala tayo na kapag tayo po ay nagsasalita, nagsispeak in tongues, nagpe-pray in tongues, tayo po ay pinapakinggan ng Panginoon. Believe that the miracles of the Bible are happening today just the same. Manampalataya po tayo yung mga milagro na nangyari dati na nakatala sa Biblia. Hanggang ngayon po, yan po ay nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Amen. 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 I pray in the name of Jesus that all of you will particularly experience the power of the Holy Spirit this year. Nananalangin po tayo na lahat po sa atin dito sa pangalan ni Jesus ay matatoong maranasan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayong taong to. Amen. 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 Yeah, the title of our February series is The Church Upon the Rock. Ngayon naman pong February, ang title po ng series natin ay ang Simbahan sa Ibabaw ng Bato. Okay, let's repeat after me. The Church Upon the Rock. Yeah. Ang simbahan sa ibabaw ng bato. Okay. Yeah. Today's scripture is Matthew 16:18. Yeah, I will read in English first. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi mananaig sa kanya. Yeah, today I will deliver the first message of the series, Firm Foundation. Ang unang mensahe po ng series natin ngayong araw na to ay pinamagatang matibay na pundasyon. Yeah, in the text, Jesus says, I will build my church. Doon po sa binasa natin, sabi po doon ni Jesus, itatayo ko ang aking simbahan. Yeah, does church here mean a strong building? Ibig bang sabihin ng church dito ay building, ito, matibay na building? Yes? No? Tama? Yeah. Mali. No. Yeah. It is not the synagogue which refers to a religious building. Hindi ito yung parang sinagoge o yung physical na building na dito tayo sumasamba. Hindi po ito yung building. Yeah, Jesus used the word ecclesia for the first time here. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Jesus ang salitang ecclesia dito sa text na ito. Yeah. Ecclesia means a gathering of people called out from the world. Ang ibig pong sabihin ng ecclesia ay yung pagsasama-sama, pinagsama-sama yung mga tao na tinawag ng Diyos mula sa mundo. It is not a religious building, but a new community that represent the reign of the kingdom of God. Hindi po ito yung physical structure na building na kung ito po ay yung tumutukoy sa komunidad na kumakatawan sa
paghahari ng Panginoon, na paghahari niya sa kanyang kingdom or kaharian. Amen. 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 Yeah, before Jesus said he would build a church, he asked his disciples a question. Bago po sinabi ni Jesus na itatayo niya ang kanyang simbahan, meron po siyang tinanong sa kanyang mga disipulo. Yeah, who do you say I am? Yeah, Peter confessed, you are the Messiah, the Son of the living God. Ito po yung tanong, sino ako sa iyo? Sabi naman po ni Pedro, ikaw ang Mesiya, ang Messiah, na anak ng buhay na Diyos. Yeah, after Jesus blessed Peter and he declared the church would be built upon the rock. Pagkatapos na pagpalain, i-bless ni Jesus si Pedro, diniklara po ni Jesus na sa ibabaw ng bato, itatayo niya ang kaniyang simbahan. Yeah, in the Old Testament, the rock symbolized only Jehovah God. Doon po sa Lumang Tipan, Old Testament, ang ibig pong sabihin ng rock, Petra ito, ang sinisimbolo po nito ay Jehovah God. Yeah, Psalm chapter 18 verse 2 says, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation and my stronghold. Sa Tagalog naman po, si Yahweh, ang aking bato, ang aking kuta at tagapagligtas, ang aking Diyos, ang batong kanlungan ko, ang aking kalasag, ang aking lakas at ang aking mataas na muog. Ang lalim. So deep. Yeah, building upon the rock is Jesus' declaration that he will build a firm community centered of him. Yung pagtatayo po ni Jesus ng kanyang simbahan sa ibabaw ng bato, ang ibig pong sabihin nito ay nagtatayo siya ng isang matatag na komunidad na ang sentro ay si Jesus mismo. Yeah, Jesus declared the gates of Hades will not overcome it. Sinabi po ni Jesus na yung tarangkahan or yung gate ng Hades ay hindi mananalo dito sa itatayo niya. The background of this world is Caesarea Philippi. Ito po yung background ng salitang ito sa may Caesarea Philippi po, doon sa lugar na yon. There was a huge cave temple there that people believed was the gateway to hell. Meron pong lugar doon sa Philippi na may napakalaking yung cave or yungib. Ito po ay templo at yung mga tao po ay naniniwala na doon sa yungib na yon ay nandoon ang gate papunta sa impyerno. Yeah, but Jesus said those gates of hell would not be able to withstand the church. Pero po ang sinabi ni Jesus, yung gate na yan ng impyerno na yan ay walang panamayan sa aking simbahan. The function of the gate is to defend. Ang tungkulin po ng isang gate o tarangkahan ay upang magdepensa. Yeah, no matter how threatening the gates of hell look, when the church attacks, those gates will be broken. Kahit na po gaano pa nakakatakot yung itsura nung gate ng hell na ito, kapag po ang mismong church, ang simbahan ng Panginoong Hesus, ang umatake sa gate na ito, ang gate na po ito ay masisira. Yeah, the church is not a community that barely survives the enemy's attacks. Ang church po ay hindi lamang komunidad na parang nagsusurvive lang tayo sa pag-atake ng kaaway natin, ni Satan sa atin. It is a victorious army that retakes and destroys the territory ruled by Satan. Tayo po bilang church ay isang matagumpay na hukbo. Army po tayo na kumukuha tayo ng teritoryo, naninira tayo ng mga teritoryo na pinangungunahan mismo ni Satanas. Amen? Amen. Amen. When SF Church makes Jesus the center, the gates of curse and Satan will be shattered. Amen? Amen. Kapag po ang SAF Church, ang ating church, ang ginawa nating sentro dito sa church natin ay si Jesus, yung gate po, yung mga gate ng mga sumpa na binigay ni Satan, ay lahat pong ng mga ito ay masisira. Yeah, Jesus said, my church, the owner of the church is not the pastor or the members. Sinabi po ni Jesus,
akin ang church. Ang may-ari po ng church ay hindi po ang pastor at hindi rin po ang mga miyembro. Yeah, only Jesus Christ is the owner, Christ is the head, and we are His body. Si Jesucristo lamang po ang may-ari ng church. Siya po ang ulo ng church at tayo po ang katawan ng church. Yeah, we are all a community connected to Jesus, the head, as one body under Jesus' rules. Tayo po ay isang komunidad na nakakonekta kay Jesus bilang ating ulo. At tayo po ang katawan ay nasa ilalim ng kaniyang pamumuno. Yeah, every part of the body must be controlled by the head. Ang bawat parte po ng katawan ay kailangang sumunod o makontrol ng ulo. For this to happen, we absolutely need nurturing and training. Para po mangyari ito, para tayo ay sumunod, kailangan po tayo ay lumago at mag-undergo ng training o pag-iensayo. Mm-hmm. Our sister Mary Rose, she came here? Nandiyan ba si Sister Mary Rose ngayon? No? Uh-huh. Yeah, so Sister Mary Rose gave birth the last December to a beautiful daughter. Nanganak po siya sa isang magandang may baby siya. Yeah, her name's Amira Rose, right? Si Amira Rose. Yeah, right. So as parents know, a newborn baby can do almost nothing by itself. Yung mga magulang sa atin dito, alam natin, yung mga bagong panganak na sanggol ay walang kayang gawin ng mag-isa. Yeah, parents suffer all night because the baby's sleep schedule is not set. Yung Right? mga magulang, lalo na yung mga nanay, talagang nagsasakripisyo sa gabi, sa madaling araw, kasi hindi pa yung schedule ng tulog ng bata hindi pa maayos. Yeah, a baby needs total care. Kailangan po ng talagang pag-aaruga ng isang bata. A baby repeats movements thousands of times to learn how to sleep and roll and walk. Yung isang bata po nakakapanganak pa lang, ay paulit-ulit po yung kanyang pagkilos sa kama. Kasi po, yun pa lang siya na natututo kung papaanong matulog sa labas ng sinapupunan ng kanyang nanay. And then, siya po ay umiikot-ikot. At pagkatapos, natututo din sa tamang pagkakataon na maglakad. Yeah, they go through countless training sessions to build muscles to walk and run. Marami pong beses kailangan mag-ensayo ang isang bata para matutunan nitong maglakad at para matutunan nitong, syempre, tumakbo. Yeah, language is the same. Ganon din po ang salita o yung pagsasalita. It takes about 12 months for a baby to say their first word. Bali parang isang taon bago makapagsalita ng first word ang isang baby. Yeah, every parent, what was your child's first word? Yung mga anak niyo po ba, ano yung unang nasabing salita? Tatay or Mama, nanay? tatay, nanay, mama. Yeah. My daughter told me, Papa first. Oh, Papa. Okay, by the way, yeah, no more baby. Yeah, people saying the first word, a baby listened to millions of words for 12 months. Bago po makapagsalita ang isang bata, matuto siyang magsalita, kailangan niya po munang makinig na napakaraming milyong salita bago siya makapagsalita. Yeah, people speaking one word, listening training happens millions of times. Ganon din po, bago ang training ng bata ay yung pakikinig. Bago siya makapagsalita, maraming pakikinig siyang kailangang gawin. Jesus said that babies born into families where parents talk a lot starts talking earlier. Sabi nila kung ang pamilya ng bata ay yung mga magulang ay madaldal, yung bata daw po ay makakapagsalita ng mabilis. Yeah, by age 3, a child must hear about 30 million words to speak, 500 to 1,000 words. Ang batang 3 taon gulang po ay kailangan munang makarinig ng 30 million words, ang dami, bago ito matutong magsalita ng 500 to 1,000 words. Ilang milyon munang salita ang kanyang kailangang pakinggan. Yeah, amazing, right? So this is the principle of training. Ito po ang prinsipyo ng pag-iensayo. It's the same
with emotions and personality. Ganito, parehas din po ito, yung prinsipyong ito sa ating emosyon at yung pag-build ng personalidad ng bawat isang bata. Yeah, our child's thoughts are formed by watching the words and actions of parents. Yung isang bata po, yung kanyang kaisipan, yung kung paano siya mag-isip, ito po ay nabubuo sa pamamagitan ng panonood niya o pakikinig niya ng mga salita o yung galaw ng kanyang mga magulang. I heard the Filipino proverbs. The kung ano ang puno, siya ang bunga. Meron pong kasabihan dito sa Pilipinas, sabi kung ano ang puno ang isang bunga. Yeah. Yes, it is true. Children are mirrors of their parents. Ito po ay totoo. Ang mga anak po ay salamin ng kanilang mga magulang. They learn both good and bad by watching their parents. Natututo po sila ng masama, ng mabuti sa pamamagitan ng panonood ng kanilang mga magulang. Children raised by parents who love and give will also live a life of love. Ang mga bata po na nakaranas sa kanilang pamilya, ang kanilang mga magulang ay mapagmahal at mapagbigay, ganun din po ang magiging buhay ng mga batang ito. However, if a child grows up resentful towards an abusive father, Kaya lamang po kung ang isang bata po ay lumaki siya na may galit sa kanyang ama, kung ang kanyang ama ay abusado, there is a high possibility that they will repeat that behavior as an adult. may malaking posibilidad po na ang batang ito ay magiging katulad din ng kanyang ama. Yeah, what we see and experience greatly influences our lives. Kung ano po yung nakikita natin sa paligid natin at nararanasan natin, ito po ang nakaka-impluwensya sa ating buhay. What you are exposed to determine your life. Kung ano po yung na-expose tayo, nakikita natin, ito po ang didictate o nagsasabi kung ano ang mangyayari sa ating buhay, yung future natin. Yeah, SF Church will be a community that breaks Satan's house by making Jesus the head. Ang ating pong church, ang SCF Church po, ay magiging isang komunidad kung saan tayo bilang church ay sisirain natin, gigibain natin ang mga gawa ni Satanas, yung gate niya, at mangyayari yon kung si Jesus ay magiging sentro ng ating church. Yeah, if you have the same faith and hope, let's confess, Amen. Magsalita tayo ng amen kung din po ang inyong confession. Amen? Amen. 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 Sometimes sermons feel like something you've heard before, Minsan yung sermon parang napakinggan na natin dati. but knowing something is different from practicing it. Pero yung alam natin, iba yun sa ginagawa natin. Baby speaks only after hearing millions of words. Yung isang baby nga, nagsasalita lamang, nag-uumpisa lang magsalita, pagkatapos makarinig ng milyon ng mga salita. We must also constantly meditate on God's word with humility. Kailangan po nating patuloy na magsaliksik, i-meditate ang salita ng Panginoon ng may kababaang loob sa ating puso. Yeah, who do you spend the most time with? Sino po ba ang inyong parating kasama? What stories do you listen to most? Ano po bang mga istorya o kwento ang napapakinggan ninyo? It is not easy to overcome the world by worshiping only once a week. Hindi po madali na mapagtagumpayan natin ang mundong ito kung tayo po ay nag-worship, sumasamba lamang ng isang beses sa isang linggo. Yeah, we must be constantly exposed to God's word to develop spiritual muscles. Kailangan po tayong patuloy na magbasa ng salita ng Diyos, na mag-aral nito upang tayo po ay magkaroon ng muscles, spiritual muscles, at maging matatag na Kristiyano tayo. Amen? Amen. We must meditate and be trained continually. Kailangan po tayong magbasa, mag-meditate ng salita ng Diyos at magpatuloy sa pag-iensayo ng paulit-ulit na pag-iensayo. Yeah, SF Church will be built as a biblical church. Ang atin pong church ay itatayo bilang isang church na nakabase sa Biblia, sa salita ng Diyos. Our leaders are dedicated and we are preparing ministry to nurture you. Ang mga leaders po ng ating church ay
dedicated po at kami po ay naghahanda ng mga ministries dito sa church para po tayong lahat dito ay magsanay at lumago tayo ng sabay-sabay. Yeah, I think February will pass quickly. Ang February po ay malapit nang matapos. Become a more active member of the community of this church in Christ. Tayo po ay maging aktibong miyembro ng church na ito, ng komunidad na ito na itinayo ni Kristo. Yeah, church and worship are not an option. They are the top priority of our lives. Ang church po, ang pagpunta natin sa church ay hindi po isa lamang option to. Kung gusto natin, pupunta, kung hindi, ayaw. Hindi po ito. Ganon ang church. Ang church po, kailangan po ay maging top priority po ng ating buhay. Amen. Amen. God wants each of you to break the gates of Satan. Gusto po ng Diyos na wasakin natin ang gate na nilikha ni Satan sa ating buhay. Yeah, I bless you to be raised as prepared disciples through the power of the Holy Spirit. Pagpalain po tayo na tayo ay ma-erase, ma-prepare, ma-train para maging handa tayong mga disipulo ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Yeah, if you are fine, could you stand up? Yeah, Tumayo if you are po not fine, tayong it's lahat. okay. Yeah.